Magandang araw mga kapatid, mga kababayan. Welcome to my small channel. This is EJ Morse once again. Thank you for joining me today. At kumusta po kayong lahat? Sana saan mang dako ng mundo kayo naroroon ngayon ay nasa maayos kayong kalagayan. At lalong-lalo na yung ating mga kababayan na naandyan sa iba't ibang panig ng daigdig, na nagsasakripisyo, naghahanap buhay para sa kanilang mga mahal sa buhay dito sa Pilipinas. At para po doon sa bago lang na nakakapasyal dito sa aking channel, kindly subscribe and hit the notification bell, pati na rin po yung like button. At pakishare na rin po para lumaki ang ating community at marami makaalam tungkol dito sa ating mga topic na pinag-uusapan dito sa aking munting channel. Once again, salamat po. At bago tayo magtuloy-tuloy sa aking topic for today, yung aking usual EJ Morse prayer para ito sa ating mga public servants, para sa mga empleyado, para sa mga politicians na nakaluklok sa kanilang mga pwesto, nagtatrabaho bilang mga public servants. Okay? Here it goes. Sa lahat ng mga manggagawa sa pamahalaan, sa lahat ng mga public servants, tama na ang pagyayabang, itigil ang pagiging arogante, irespeto ang mamamayan, huwag magnakaw, huwag maging tamad, maging mapagpakumbaba, pasweldo kayo ng taong bayan. Kami ay nakamasid, di namin kayo tatantanan. Okay, at tuloy-tuloy na po tayo sa ating topic for today. Lihis tayo sa politika ngayon. Balikan natin itong naging topic sa aking vlog na nung nakaraang buwan, nangyari nung January. Ito po yung tungkol sa i-file na kaso ni Bossing Vic Sotto against Daryl Yap. Ito yung isang direktor na medyo daring, kakaiba kung gumawa ng mga pelikula. At nagka-problema nga itong pelikulang isang ginawa niya, tungkol ito doon sa rape case doon sa buhay ni Pepsi Paloma. Ito yung nangyari noong 1980s. Naging controversial ito at naging malaking usapin dito sa Pilipinas. Bagamat yung sinasabing kaso nito ay hindi naman nag-prosper doon sa husgado. So ngayon, ang istorya nga nito ngayon, itong si Director Daryl Yap ay ginawan ito ng pelikula. Ang naging problema niya rito ay yung trailer. Yung trailer na kung saan nagbabanggit ng pangalan ni Vic Sotto na siyang allegedly ay nang rape kay Pepsi Paloma. Yun na naging takbo ng trailer. Na umamin, supposed to be si Pepsi Paloma na kay Charito Solis na ginagampanan naman ni Gina Alahar. Nung tinanong siya kung si Vic Sotto nga ang nang-rape sa kanya, ay sumagot siya ng oo. So doon nagka-problema itong si Daryl Yap. Dahil nga, itong kasong ito ay hindi naman talaga nag-prosper. Hindi ito natapos sa korte. Walang nangyari ito. Hindi natin alam po ano ang katotohanan doon sa paghinto ng kaso. But, of course, kung pagbabasihan natin yung records, ay hindi nga napatunayan kung itong sila Vic Sotto at ang mga kasamahan niya ay siya ngang nag-rape dito kay Pepsi Paloma. So ngayon, nung inilabas ni Daryl Yap itong trailer, ay malaking problema. Dahil paano mo pa mapapatunayan yung alegasyon or yung sinabi ni Pepsi Paloma na may gumanap na artista na sinasabing ni-rape siya ni Vic Sotto. So yan ang malaking problema. So nag-file nga ng kaso itong si Bossing Vic Sotto
At nung mga nakaraang buwan nga, ay lumabas yung unang-unang victory ni Bossing Vic Soto na nag-o-order ang korte na i-take down yung teaser na yan o yung trailer. Ibig sabihin wag na ipalabas, itigil na pagpapalabas niyan. So yun ang first victory ni Bossing Vic Soto tungkol sa kaso na to. Pangalawang kaso niya ay yung cyber libel na final niya na ito ay umaabot ng 19 counts. At meron siyang damages na hinihingi dito na I think it was 30 million pesos. So kung mananalo si Bossing Vic Soto, ang pag-uusapang figure ay 30 million pesos. Of course, nasa judge pa rin yan, no? Gagawan niya ng panibagong calculation ng judge, titingnan kung tama ang demanda or ang damages na hinihingi ng kampo ni Vic Soto. So, yung 30 million, more or less pa lang yan. Hindi pa tayo sure kung yan talaga ang mag-grant kung sakaling mananalo si Bossing Vic Soto. Ngayon, ang isang tanong ko lang, hanggang ngayon, kahit na meron ng ruling noong January 24, ang Muntinlupa RTC Branch 205, na itong si Presiding Judge Lisel Akyatan ang nag-grant doon sa petition ni Vic Soto na i-take down ang teaser video noong movie na yan. Kasi hanggang ngayon, may nakikita pa akong teaser na yan. Although siguro, yan ay mga pinopost na ng ibang mga YouTube vlogger. Kaya papaalalahanan ko lang kayo, mga vlogger, kung kayo man ang nagpo-post niyan, bawal na po yan. Pag kayo ay nabigyan ng atensyon ng mga abogado ni Vic Soto, ay baka magka-problema kayo. Kaya tanggalin nyo na po yan. Huwag nyo na pong ipopost yung ano na yan. Huwag nyo ipopost, huwag nyo i-repost ang trailer na yan dahil dito nga sa desisyon ng noong January 24 ng Muntinlupa RTC Branch 205, itong si Judge Lisel Akyatan ay nag-grant na ng petition and ordered Yap to take down the teaser. So ibig sabihin, kung yan ay lumalabas pa rin, paglabag na po yan. Kaya, ang akin lang, baka magka-problema kayo, baka mas maganda, kung kayo ang nag-post niyan, huwag nyo nang i-post at tanggalin nyo na. Baka sipagin ang lawyer ni Bossing Vic Soto, habulin kayo. So, yan lang po ang isa kong napansin, no? Na pinapaalala ko doon sa mga nagpo-post niyan o nagre-repost, baka magka-problema kayo. Kasi nga, alam ko may order na. At tingin ko, wala pa naman akong narinig na reverse itong order na ito ni Judge Akyatan. Anyway, ang topic naman po natin ngayon ay tungkol dito sa cyber libel case, na kung saan another victory for Vic Soto. Pangalawang victory na ito. At nagkaroon na nga ng naiakyat na sa korte. Ibig sabihin, natapos na yung mga preliminary investigation ng piskal at lumalabas na meron nga itong prima facie evidence. What? Ibig sabihin nito, merong basihan. At first sight, yung direct translation ng prima facie, at first sight ay meron silang nakikita na basihan para ituloy iakyat sa korte ang demandang cyber libel charges nitong si Bossing Vic Soto. So ngayon, pagka nakarating na ito sa korte at na-process ng judge na ma-assign dito sa kaso at mag-issue siya ng warrant, ang bail po rito, ang piyansa ay umaabot ng 10,000 lang naman. Hindi naman kalakihan. Alam naman natin, itong si Daryl Yap ay
medyo maperang director din naman yan. So yung 19 counts ng tagti 10,000, ano lang yan, 190,000 pesos. Kayang-kaya naman ni Daryl Yap. But then again, itong kaso, pag natalo siya rito, ang pagkakaalam ko dito ay meron itong more or less 6 na taon na pagkakakulong. At of course, yun ng damages na hinihingi ni Vic Soto ay igagawad din na kaparusahan. But as I said before, ito naman ay i-compute ng judge at titingnan kung talagang tama yung 30 million pesos na hinihinging damages. Pwedeng bumaba or pwedeng tumaas pa. So, depende na yan sa magiging calculation ng judge kung matatalo si Daryl Yap. Kung mananalo naman, burado lahat yan. At of course, yan naman ay pwede pa rin iakyat sa higher court at iapila kung sino man ang matatalo. So, ito namang 6 years na imprisonment, just in case nga matalo itong si Daryl Yap, hindi naman automatically na makukulong ito. Meron kasi tayong tinatawag na probation na pwedeng i-avail ng isang tao na natalo sa kaso at nabigyan ng hindi tataas or hindi higit sa 6 na taon. Meron po tayong tinatawag na probation na pwede niyang i-avail. Yan ay ina-avail within 15 days from promulgation ng judgment. Ibig sabihin, pagkatapos ng judgment mo, file ka kagad ng gumawa ka kagad ng pleading mo, gumawa ka ng letter doon sa probation court at sabihin mo na nag-a-apply ka ng probation. Ngayon, itong probation ay hindi ka na nga talagang diretso sa kulungan kung mag-grant ito ng judge. Pero ikaw ay magkakaroon ng mga community service at bibigyan ka ng ng schedule kung kailan ka magre-report doon sa iyong probation officer. So from time to time, meron ka regular schedule yan, nagre-report ka. Ang probation kasi, ito ay dinesign ng hustisya para ang isang nahatulan na natalo sa kaso ay ma-reform at maging maging isang law-abiding and self-respecting individual. So, kumbaga, ito yung panahon na i-reform ka ng hustisya. Tuturuan kang maging isang reformed na tao at maging law-abiding citizen ka. Magkakaroon ka siguro ng mga mga i-educate ka hanggang sa ikaw ay tuluyan ng matapos yung probation mo at muli kang maging isang responsible na citizen na kasama ka na uli doon sa mainstream ng population. Ibibigay ko po yung English na kahulugan ng probation. Ito, probation is a disposition where a convicted defendant is released from prison or jail subject to condition imposed by the court and supervision by a probation officer. So yun nga, hindi ka kailangan makulong, pwede kang lumabas sa kulungan, pero may mga kondisyon yan. Kung ano-ano yung mga dapat mong gawin para ikaw ay maging responsable, ma-educate at isang maging law-abiding citizen uli. Ito nga ay sinusupervise ng iyong probation officer. Hindi ko na alam kung gaano ka-effective ito sa Pilipinas. Hindi ko sure, no? Pero napapanood ko sa mga American movies yung kanilang probation system doon, na kanilang probation program ay napaka-effective. At talagang konting mali mo, arestado ka talaga. Hinahunting ka talaga pag ikaw ay nag-violate doon sa iyong probation. Dito sa Pilipinas,
walang masyado akong naririnig na kwento tungkol dyan. Although meron tayong batas tungkol sa probation. At hopefully, itong kasong ito ay magturo ng leksyon sa ating lahat na huwag tayong masyadong reckless. Huwag tayong padalos-dalos na maglalagay ng pangalan ng ibang tao, magbabanggit sa pelikula, magbabanggit sa anumang media. Lalong-lalo na ngayon, usong-uso itong YouTube, TikTok at iba pa, Facebook. Ang pagbabanggit po ng pangalan na maaaring incriminating at hindi maganda para doon sa taong binabanggit mo, na nagkakaroon ka ng nasisiraan mo ang tao na binabanggit mo dahil doon sa istoryang ginagawa mo. Ang pagbabanggit po ng pangalan ng ibang tao na walang permiso mula doon sa tao na iyong binabanggit, lalong-lalo na kung ang iyong pagbabanggit ay may kinalaman sa isang bagay na makakasira sa pagkatao ng iyong binabanggit na personalidad, iyan po ay labag sa batas. Mapaparusahan po tayo ng batas pag tayo ay dinimanda. So ingat po tayo sa pagbabanggit ng mga pangalan, especially private citizens na wala namang kinalaman sa politika. Kasi medyo iba po medyo iba pa ang batas kung ang iyong binabanggit na pangalan ay public servant. Pag public servant, medyo relax po ang ating ang karapatan ng mga nagbabanggit ay hindi basta-basta nakakasuhan, lalo't-lalo na wala ka naman talagang intensyon na manira. Pwede mong banggitin ang pangalan ng isang public servant as long as hindi naman talaga malicious ang inyong intensyon. Hindi malicious ang intent. Dahil mas relax ang batas pagdating sa pagbanggit ng pangalan ng mga politicians, ng mga public servants. Pwede nating punahin, pwede natin silang sitahin sa mga ginagawa nila, pwede natin gawan ng istorya ang kanilang mga kinikilos as long as wala kang ang malisyosong intensyon. Yun naman po ang nasa batas. Kaya sinasabi natin dito, pag private citizen at wala naman siya sa public service, hindi siya public servant, mas mahigpit po ang batas dyan. Ingat po tayo sa pagbabanggit ng mga pangalan o pagsusulat kung ito ay lalabas mo sa YouTube, sa Facebook, or sa TikTok at iba pang media na mababasa ng maraming tao or maririnig ng maraming tao. So yun lang po muna ang ating maiksing vlog for today. Thank you so much for joining me today. At para po doon sa mga bago lang sa channel ko, kindly subscribe, kindly hit the notification bell as well.